Sa anointing, sa presence ng Espiritu Santo ng ating Panginoon. Right? Amen. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Glory to God. At buksan po natin ang Colossians chapter 1 verse 20 hanggang 23. Dito po sa web, electronic Bible po yan. Sa chapter Colossians 1, 20 to 23, sabi niya, And through Him, referring to Jesus Christ, to reconcile all things to Himself, by Him, whether things on earth or things in the heavens, having made peace through the blood of His cross, you being in the past alienated and enemies in your mind, in your evil deeds, yet now He has reconciled in the body of His flesh through death, to present you holy and without defect and blameless before Him. If it is so that you continue in the faith, grounded and steadfast, and not move away from the hope of the good news, which you heard, which is being proclaimed in all creation under heaven, of which I, Paul, was made a servant. Everybody say amen? Amen. Thank you, Lord. Tayo po'y manalangin. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Ikaw po ang aming tinataas, ikaw ang aming pinasalamatan. Salamat po sa iyong pag-ibig, sa iyong masaganang pagmamahal sa aming Panginoon, sa iyong pag-iingat. Lord, sa oras na ito, Lord, we pray that ikaw po ang mag-minister po muli sa amin sa araw na ito, na tinipon mo po kami, Panginoon. Ikaw po ang mangusap, minister to everyone, Panginoon, na nandito, maging sa mga online viewing, Panginoon, viewers, saan man sila naroon ngayon, Panginoon. Stretch out your hands to them, Panginoon, and let the Holy Spirit fill them, Panginoon, na ikaw po ang maramdaman nila, makita nila, marinig nila, Panginoon, sa oras na ito. To minister them, Panginoon, for your glory. Thank you, Lord. Gamitin mo lamang po instrumento ng lingkod. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa iyo po ang tagumpay ng gawa ito. In Jesus' name, Amen. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tayo po'y makakaupo na, mga kapatid. Hallelujah. Glory to God. Purihin ang Panginoon. We are ang na-experience natin ngayon, mga kapatid, is the anointing of the Holy Spirit. Every time na nagkakatipon tayo, mga kapatid, there is a corporate anointing in the church. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag niyong kaligtaan ang mga araw ng pagtitipon, lalo na ngayon na nasa huling panahon na mga dumarating ngayon, tayo ay nasa huling panahon na. Huwag niyong kaligtaan ang mga pagtitipon. There is a corporate anointing in the church. Amen po? Kaya nararanasan natin na experience in the last days that we are living in, mga kapatid, we are living in the last of the last days. Amen po? At it is good to know na lalo ngayon, sa panahon ngayon, mga kapatid, na pinapakita sa atin ng Panginoon kung ano yung lalong pinaliliwanag sa atin ng Panginoon. Katulad po dito sa binasa natin, sabi niya, And through Him to reconcile all things to Himself, by Him, whether things on earth, things in heaven, having made peace through the blood of His cross. Tayo pong lahat ngayon, mga kapatid, ay maaari nang lumapit sa Panginoon. Amen? We are able to come into His presence. Amen po? Hindi po basta-basta makalapit sa Panginoon, but we, sabi, because of the cross, because of the blood of Jesus at the cross, tayo po ay nakakalapit sa Panginoon ngayon. In His presence. Nararamdaman natin yung presensya, nasisense natin yung presence ng Panginoon. It's not actually, mga kapatid, na para bang kinikilabutan tayo. Kahit na hindi tayo kinikilabutan, as long as you believe in the Lord Jesus Christ, and you believe that God is for you and He is not against you, He is there right
with you. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Nandiyan po ang ating Panginoon. Purihin po ang ating Panginoon. At dahil dyan, mga kapatid, nakakalapit po tayo. And even the Holy Spirit is here. The moment na accept natin ang ating Panginoon sa Kristo, mga kapatid, we have the Spirit dwelling in us. Amen? And it's another thing to be baptized with the Holy Spirit. He resides all over us. Iba po yung uminom tayo, na busog tayo ng tubig, nakaramdam tayo ng comfort. Iba naman yung you dive into the water, na lahat ng buong katawan mo ay ikaw ay nabasa o ikaw ay na-overwhelm ng tubig. So that is the baptism of the Holy Spirit. Amen po? Kaya dito sa binasa po natin, mga kapatid, ngayon mga kapatid, one of the one of the inheritance, rightful inheritance natin sa Panginoon ay ito pong Holy Spirit. The Holy Spirit is our rightful inheritance, being the firstborn, yung firstborn son. Ang unang-unang ibinigay ng Panginoon nung siya po ay nasa langit na, umakyat siya sa langit, mga kapatid. Ang unang-unang ibinigay ng Panginoon sa mga alagad niya, yung 12 disciples, at actually they were 120 disciples, mga kapatid, is the giving of the Holy Spirit. So ito po yung pangako ng Panginoon sa church, at ito po ay ibinigay ng Panginoon. Ito yung naging birthday ng church on the day of Pentecost. The birthday of the church was the indwelling of the Holy Spirit. Sa Acts chapter 2, tingnan po natin yon. Sabi niya, and when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. Amen? So, yung Holy Spirit, mga kapatid, na ipinangako ng Panginoon, sabi niya, huwag kayong aalis dyan. Huwag kayong aalis sa Galilee. Sabi, hintayin ninyo ang pinangako ng aking Ama. Pagdating nito sa Acts chapter 1 verse 8, hindi ako nakakamali, pakibasa. Chapter 1 verse 8. 1 verse 8. Natapwa tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Amen. So, ang nais ng Panginoon, mga kapatid, hindi tayo basta lumalapit lang sa Panginoon. Pag lumapit tayo sa Panginoon, mga kapatid, He wants us to help. Gusto niya tayong tulungan, gusto niya tayong i-deliver, iligtas, gusto niya tayong i-rescue, i-save. Pag lumapit tayo sa Panginoon, hindi mo kailangan sabihin kung anong kailangan mo. Alam ng Panginoon kung ano na ang kailangan mo. Pag lumapit ka sa Kanya, it means life. When you come to Him, when you come to Jesus, is to have life. Amen. Pag lumapit tayo sa Panginoon, you are having life. Amen. Amen. Sa John, basahin din natin yan. John chapter 5 verse 40. John chapter 5 verse 14. Pagkatapos ay nasumbungan siya ni Jesus sa templo, at sa kanya sinabi, John chapter 5 verse 40. Sige. Pagkatapos ay nasumbungan siya ni Jesus sa templo, at sa kanya sinabi, narito, ikaw ay gumaling na, huwag ka nang magkasala. Baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. 5:40. 40. 40. At ayaw kayong magsilapit sa akin upang kayo magkaroon ng buhay. Amen. Amen.
Marami pong nakikinig ng salita ng Diyos, mga kapatid. Naniniwala sila sa salita ng Panginoon. Nakikinig nila sila sa pangaral. But the problem, mga kapatid, is they are not coming to Christ. Hindi sila lumalapit sa Panginoon. To come to Jesus is to have life. Sabi niya, hindi kayo lumalapit sa akin para magkaroon kayo ng buhay. Importante, mga kapatid, na kapag tinanggap natin sa Panginoon, na-conscious tayo na we receive life. Hindi lang natin tinanggap ang ating Panginoon sa Kristo, but we receive a new life. He was resurrected. Ang tinanggap natin, buhay sa Panginoon, mga kapatid, hindi po yung buhay na nung nasa ministry siya, when He was on earthly ministry. Ang tinanggap nating buhay is the resurrection life of our Lord Jesus Christ. Siya po yung namatay para sa atin, at nung siya ay nabuhay, mga kapatid, siya ay nabuhay din para tayo ay mabuhay. Siya ay namatay. Tayo yung mamamatay, pero hindi tayo ang namatay. Ang ating Panginoon ang namatay sa krus. Kasama niya tayong namatay sa krus. If we put our faith in our Lord Jesus Christ. Kapag binigay natin yung pananampalataya natin sa Panginoon, nanampalataya tayo, nanalig tayo sa Panginoon sa Kristo, mga kapatid. Naniwala ka na siya ay namatay para sa iyo. Ibig sabihin, mga kapatid, kasama ka ni Kristong namatay sa krus. Amen? And He was buried. And after 3 days, He rose again from the dead. Kasama ka rin na nabuhay sa isang bagong pamumuhay. Kaya tayo ngayon, mga kapatid, ay wala na po sa kamatayan. Hindi na po tayo nakaharap sa kamatayan. Nakaharap na po tayo sa buhay. Ang kamatayan ay nasa likuran natin. We have passed from death to life. Yan po sabi sa chapter 5, verse 24. Whoever hears my word and believes in Him who sent me has everlasting life. Hindi lang basta, pag tayo nakinig ng salita ng Diyos, mga kapatid, hindi lang po sa isip lang natin. Hindi lang natin yan inilalagay sa isip natin. Inilalagay natin yan sa puso. Amen. Sabi dun sa Proverbs, mga kapatid, yung lahat ng issues of life is in the heart. Kaya ingatan nyo ang inyong puso. Paano natin ingatan ang puso natin? Yung salita ng Diyos. Papasukin natin, hindi lang sa isip. I know it, I know it, I know that. Papasukin natin sa puso. At pag pumasok yan sa puso mo, yung puso mo yan, mga kapatid, nalilinis. Nahuhugasan. At ang nararamdaman mo ngayon, yung buhay na tinanggap mo sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya dito sa binasa natin, mga kapatid, on the day of Pentecost was fully come. Ito, nung mga nakaraan, tinuturo na po sa atin, mga kapatid. Why fully come? Of all the Pentecost, of all the day of Pentecost, hindi lang po ito ang Pentecost na dumating sa panahon nila. This is, itong Pentecost na to, kakaiba po ito sa Pentecost na nangyari sa kanila. Sapagkat itong Pentecost na to, mga kapatid, 50 days before ay merong ipinako, merong namatay. At yun po ay ating Panginoong, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya, pag sinabing, when the day of Pentecost was fully come, He's referring to the old Pentecost, the first Pentecost, which is the Passover, yung 50 days after the Passover, nung sila lumabas sa Egypt. Amen? Nung lumabas sila sa Egypt, and then 50 days, mga kapatid, they were in Mount Sinai, at ang ibinigay po sa kanila, that is the day of Pentecost sa kanila, ng time na yon, ibinigay po ang kautusan. At nung ibigay po ang kautusan, mga kapatid, 3,000 souls died. Amen? But now, sabi dito, when the day of Pentecost was fully come, is sa panahon na natin ngayon. Na itong panahon na to, this is now the new covenant. This is now the New Testament. Na yung Old Testament ay nawawala na, pumapasok na ang bago. Nawawala na ng halaga, hindi nawala ng halaga na babaliwalain natin, kundi ibig sabihin, mga kapatid, nagpapatuloy na yon, nung magpatuloy yon, ang Panginoon Jesucristo ang nagpatuloy. Amen po? Natatapos na yung kautusan, pumapasok na yung bagong covenant. The new covenant. Wherein, sabi doon, when the Pentecost was fully come, they were all in one accord, and suddenly there came a sound from heaven as a rushing mighty wind, and filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire,
and it sat upon each of them. Sa verse 4, pakibasa po ninyo, wala po dito. Verse 4, at silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkakaloob ng Espiritu sa kanilang salitain. Ayan. So, amen po mga kapatid. When the day of Pentecost was fully come, exactly mga kapatid, the same time na ibinigay ang kautusan, ibinigay ngayon, sa panahon ngayon, not from Mount Sinai, kundi from Mount Zion. Sa Mount Zion, ibinigay ang Holy Spirit, and they speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Amen po? So, yung fully come mga kapatid, maintindihan natin, kung doon sa under the law, nung ibigay ang kautusan, 3,000 souls died. Dito mga kapatid, 3,000 souls were saved. They were all saved. Kaya nga sa panahon ngayon mga kapatid, kapag tinanggap natin ang Panginoong si Kristo, ang New Testament is about the life of Jesus Christ. It is about receiving our Lord Jesus Christ in our life. Not calling God, but calling Him Father. Amen? Kaya hindi tayo basta tumatawag sa Kanya. Hindi na natin siya tinatawag na Diyos ko, kundi tinatawag natin siya Ama, Ama ko. Why? Because Jesus died for you. Jesus died. Because of Jesus Christ, death at the cross, mga kapatid, ibinigay po sa atin ang espiritu ng pagiging anak. Amen? Basahin natin sa Galatians chapter 4, verse 6. Tayo po ay binigyan na ng espiritu ng pagiging anak. Galatians chapter 4, verse 6. At sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Amen. Amen. Makinig tayo dito, mga kapatid. Only if the Holy Spirit was in you, you can call Him Father. Abba. Abba. Kailan nangyari ibinigay ang Espiritu, mga kapatid? After Jesus Christ died at the cross. He rose again after 3 days. He seated at the right hand of the Father. On the day of Pentecost, ibinigay ang Espiritu ng anak. Amen? Amen. Amen. Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Minsan sinabi ko po sa inyo mga kapatid na ang Diyos, Espiritu. God is Spirit. Tayo, naintindihan tayo ng Panginoon, magsalita tayo ng common language po natin. Naintindihan tayo ng Panginoon. But when God speaks, we cannot understand because He is Spirit. That's why He gave us His Spirit. And that Spirit is the Spirit of His Son. Kaya yung tinanggap nating Espiritu is Spirit of Sonship. Amen? And that Spirit bears witness with our Spirit. Yan ang nagbigay buhay sa atin. Nung tinanggap natin si Jesus Christ, ulitin ko mga kapatid, nung tinanggap natin si Jesus Christ in our life as our Lord and Savior, believing in our hearts that He died for you, and because of His death, all your sins has been forgiven. His blood shed for you. All your sins, you are cleansed from all your sins, past, present, and future. Amen po? Then He gave you His Spirit. Nabubuhay po tayo. Maliwanag po ba? Pag tinanggap mo ang Panginoon, naniwala ka sa Kanya, ibinigay mo ang tiwala mo sa Panginoon, naniwala ka siya ay namatay para sa iyo, nabuhay siya, inilibing siya, ngunit after 3 days, nabuhay siyang muli, umakyat siya sa langit, umupo sa kanan ng Diyos. Amen? At siya ngayon nakaupo sa kanan ng Diyos para i-testify sa Diyos na tayo ay matuwid na. We are declared righteous in Christ. Siya ngayon yung humaharap sa Ama, siya ang nagsasabi sa atin, Ama, napatawad na siya sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Siya ang humaharap, siya ang nagsasabi. Kaya ang Ama, mga kapatid, yan ang
ang Ama laging nakatingin sa anak. Lahat po tayo mga kapatid dito, pag tinignan tayo ng Diyos mga kapatid, He's not looking in you. God is looking in Christ for you. Every time He looks at you, He looks at Jesus. What He has done at the cross. Amen po? Kaya tayo po, ang tawag po sa atin, we are in Christ. And God loves us. And He wants to communicate with us. Amen? Napakasarap mga kapatid na malaman mo na nakakausap mo ang ating Panginoon. Amen. You may be parang weird sa ibang tao na hindi naniniwala mga kapatid. Amen? Pero kung alam mo na naniniwala ka sa Panginoon, alam mo ang Diyos ay buhay, He is with you. Amen. And you can communicate with Him. Kaya nga pinahahalagahan yung Holy Spirit. Yung baptism in the Holy Spirit. Amen po? Because it is our rightful inheritance. Being the first fruit. Being the firstborn son. Jesus Christ is the first fruit. Amen po? Pero because of Jesus Christ, tayo po yung nagiging first fruit ng ating Panginoon. Tayo yung mga unang tumanggap sa ating pong Panginoong Jesucristo. Amen po mga kapatid? Kaya makikita niyo dito mga kapatid, the Holy Spirit is rushing. He is like a rushing mighty wind. He wants to love you more. He wants to embrace you through His Spirit. He is rushing mighty wind. Filled all the house where they were sitting. Kaya naramdaman nila, filled all the house and even in their hearts. Finil sila ng Panginoon na ang naramdaman nila mga kapatid na ang Espiritu Santo ay nasa kanila at malaya na po silang tumatawag sa Panginoon ng Ama. No? Iba yung tumatawag ka sa Ama na nararamdaman mo wala ka ng sagutin. Pag tumatawag sa Ama pero may kasalanan ka mga kapatid, parang iniisip mo hilaw. Kumbaga sa prutas, hilaw yung fruit mo eh. Pero yung alam mong pinatawad ka na, alam mong tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo mga kapatid, and you call Him Father, iba. No? And you be conscious. Be conscious. Kasi ang kaaway mga kapatid, ang demonyo, laging gusto niyang ibagsak. Laging gusto niyang sirain yung kaisipan niya sa atin. Kaya pag pinag-usapan yung Holy Spirit, sasabihin ng kaaway, hindi totoo yan. Anong Spirit? Yan. Minsan naniniwala pa doon sa mga espiritista kaysa doon sa Espiritu ng Diyos. Tama po ba? Pag may sakit, pupunta doon sa espiritista o kung sinong nakikipag-usap sa Spirit, yun. Pero yung sabihin mo, ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo, hindi nila paniwalaan yun. Amen po? Kaya, it is a blessing to us na maintindihan natin. God is restoring us. That was lost to us. Amen? In our spirit, in our soul, and in our body. Amen? Palapakan po ulit natin ating Panginoon. Purihin ng Diyos. So, puntahan natin yung Colossians mga kapatid. Nakakalapit na po tayo sa Panginoon. Pwede na tayong lumapit sa Panginoon. Anytime. Hindi na tayo, pag lumapit sa Panginoon, parang nag-aalangan tayo. Anytime you can come to Him. And anytime, the Holy Spirit is with you. You can even have the Holy Spirit. Kung iniisip mo, wala pa sa yung Holy Spirit kasi sabi mo, hindi pa ako nag-speak in tongues, mga kapatid. The Spirit is already in you. Paliwanag po ba? All you have to do is to esteem. Yung pakinggan mo, patuloy kang makinig, patuloy mong pahalagahan ang salita ng ating Panginoon. Na maintindihan mo paano mo ba ito tatanggapin. Amen po mga kapatid? Amen? And it is not about you, it is about the Lord Jesus Christ. Looking to Jesus. Amen? Amen. So sabi po dito mga kapatid, nakakalapit na tayo sa Panginoon, being in past, alienated, and enemies in your mind, in your evil deeds, yet now He has reconciled. Tingnan yung salitang reconciled. Ibig sabihin, tayo ay kasundo na ng ating Panginoon. Because of the blood of Jesus. Because of the cross.
Kaya nga pag tayo nagkakasala, anumang kasalanan natin, na mistaken tayo, na nagkakamali tayo mga kapatid, huwag natin tingnan yung sarili natin. Do not look to us. Look away from you but look to Jesus. He died for you. He was crucified. His blood was shed for you. Amen po? Yung katawan natin mga kapatid, mag-feel yan na para bang guilty. You have a guilty feeling kung anong isipin mo, kung anong ipapaisip sa'yo na hindi ka karapat-dapat, pero hindi mo dapat paniwalaan yun. Amen? Ang paniwalaan mo yung sinabi sa'yo ng Panginoon. Yung tinanggap mo sa ating Panginoon. At mararamdaman mo mga kapatid, ilalayas yun sa'yo. Amen. Kung ano man yung negative thoughts na para bang kumukondem sa isip mo, mamalasin ka, hindi papakinggan yung mga panalangin mo, kahit anong gawin mo, walang mangyayari sa buhay mo, lahat yun mga kapatid, biglang lalayas yun sa'yo. At lalakad ka ng maayos, diretso sa Panginoon na umaasa na ang Diyos ay laging magsusupply ng lahat ng pangailangan mo. You have a positive, confident expectation of good happening in your life. Amen. Amen po? You will have it. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin, yung magkaroon tayo ngayon ng maliwanag na pag-asa sa harapan natin. Kaya nga yung nakaraan mga kapatid, yung prayer, nung nakaraan linggo, sabi natin, ano yung ipagpe-pray natin lagi, pag-pray natin. Kasi yun yung prayer ni Paul in the Spirit. So, ibig sabihin mga kapatid, he pray it for the church. So, tayo po, kung tayo yung church mga kapatid, we can also pray that because Paul prayed it for the church. Ano yung pray the church? That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, tama ba? The Father of glory may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. The spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Being your eyes, that your eyes the eyes of your understanding enlightened. Now, sa 16 ng Ephesians chapter 1 verse 16, pakibasa po ninyo yun. 16, 17. Ephesians 1, verse 16, ay hindi ako tumitigil ng pagpapasalamat dahil sa inyo, na aming binabanggit kayo sa aking mga panalangin. 17, upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo, ng Ama ng kaluwalhatian, ang Espiritu ng karunungan at ng pahayag sa pagkakilala sa Kanya. Verse 18. Oh, 18. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal. Okay, amen. Nandun po yung the eyes of your, sa verse 18, no? The eyes of your understanding being enlightened. Yung spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, nag-ooperate yan with the heart. When your heart is, the eyes of your heart is enlightened. Pansinin nyo mga kapatid na yung puso natin ay mayroong mata. Amen? Paano nagkaroon ng mata yung puso natin? The eyes of your understanding, the eyes of your heart. Sa ibang version yun sa English pag binasa nyo. The eyes of your heart being enlightened. Pag tayo nagbabasa ng Bible mga kapatid, ng scriptures, pag binabasa po natin yan, kapag yung bukas yung mata natin, yung bukas yung puso natin, bukas yung puso, yung mata ng puso natin, at nabasa mo yung salita ng Bible, yung binasa mo yun mga kapatid, pag bukas ang puso mo, yung mata bukas. Nakaya po? Diba sabi natin, buksan natin yung puso natin. Paano natin bubuksan yung puso natin? May pintuan ba yun? Hindi natin alam, pero dito sabi dito, the eyes of your
understanding enlightened. Enlightened. The eyes of your understanding enlightened. In other version, the eyes of your heart being enlightened. Nakaya po mga kapatid? Amen? When the eyes of your heart enlightened, the spirit of wisdom operates. Yung nakikita mo yung sinasabi ng Panginoon. There is a revelation in the knowledge of. Yung revelation in the knowledge of. Yung tinuturo sa'yo, yung naiintindihan mo sa Panginoon sa Kristo, nagbibigay yan ng comfort sa'yo. Amen? At nakikita mo yung pag-asa mo ng tawag ng Panginoon sa'yo. Ano yung hope of His calling? What is the hope of His calling? And what is the riches of the glory of His inheritance into the saints. Diba? Amen? What is the riches of His glory, of the glory of His inheritance? Hindi lang mga kapatid, yung riches ng inheritance, kundi the glory. Pag sinabing glory, yung kagandahan nito, yung kabutihan ng inheritance natin. Katulad nito mga kapatid, binabanggit ko po yung Holy Spirit. The gift of the Holy Spirit. The gift of praying in tongues. Speaking in tongues. It is a gift. Amen? Maliwanag po ba? So, it is our inheritance. Malalaman mo yung glory nito, yung benefits nito, yung kahalagahan nito sa atin na meron tayo nito, na natanggap natin to, ano bang meron nito ano ba ang magiging ang idudulot nito sa atin, sa ating personal life, sa ating katawan, sa ating ginagalawang mundo, sa pamilya natin, ano ba ang pakinabang nito sa atin kapag nasa atin tong prayer tongues, yung gift of the Holy Spirit. Isipin niyo mga kapatid, ang Diyos hindi nagbibigay ng isang bagay sa atin na hindi natin ito pakikinabangan, na walang pakinabang. At itong Holy Spirit na ito, when they speak with yung speaking in tongues, so prayer tongues, makabisin po yun, prayer tongue or speaking in tongues, pag binigay ito nung bigay nila ito sa kanila, mga kapatid, ito yung first, ito po yung unang-una na tinanggap ng mga tao. Unang-una. Maliwanag? Kumbaga sa initial mga kapatid, binigyan ka sa negosyo. Hindi ka pa kumikita, pero gusto mo magnegosyo, bibigyan ka niya ng puhunan. Amen? Anong pakinabang nun sa'yo? Puhunan yun eh. Ibig sabihin, yun ang magiging source mo pag iningatan mo yun, pinalago mo yun, yun ang panggagalingan, pagmumulan ng lahat ng blessing mo. Amen po ba mga kapatid? Amen. Amen?